Hi everyone! Si Abner Tulagan ulit ito para sa muling panonood natin ng The Missing Husband. And this time, nasa episode 14 na tayo. At gaya ng nakita natin from previous episode, pilit na gumagawa ng paraan ng mag-asawa na ma-solve ang solusyon, mabigyan ng solusyon ang scam ng pera ng mga taong nag-invest sa kanila. Pero may mga hindi talaga, syempre dahil na rin sa problema, ay gumawa ng sarili ng aksyon. At isa na nga rito si Nick na kinidnap, hinostage ang asawa niya sa kagustuhang patayin si Anton, magantihan. Buti na lang tinulungan sila ng pulis na si Joed at sa pamamagitan niya nakatakas yung mag-asawa. Samantalang yung kidnapper naman, yung hostage taker na scam kasi ang pera niya kaya gumante, ay patuloy na nakatakas at patuloy na nagiging dalahin ng mag-asawa. So sa kagustuhan ni Millie na makapag-sorry, nag-decide silang pumunta doon para mag-sorry sana sa mag-asawa. Piliting ayusin, pero ang danit na nila doon ay nagpakamatay na si Nick. Kaya ito na, nag-iiyak si Millie. Hindi tayo. Wala tayong kasalanan. Meron tayong kasalanan. Di ba nga sinabi ko sa'yo, dapat pinuntahan na natin si Nick dahil kailangan niya nga ng tulong. Pero anong ginawa niyo? Anong ginawa mo? Kasi iniisip niyo lang yung mga sarili niyo. Ang iniisip niyo lang yung sarili niyo, dapat di siya namatay. Millie! Sinasabi mo bang kasalanan ko? Kagaya ka na rin ba nila? Ng pamilya ko? Na sinisisi ako sa lahat? Ha? Tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mong naniniwala ka pa rin sa akin. Naniniwala ako sa'yo, Anton. Pero kasi diba, sinabi ko na sa'yo, huwag kang magtiwala dyan kay Brenda na yan. Yung mga ginagastos mo, nagdududa na nga ako noon pa man. Sana hindi mo nang ginawa. Talaga isusubat mo sa akin yan lahat? Kasi yun yung totoo. Ayun naman pala eh. Ako ang sinisisi mo sa lahat ng nangyari. Kagaya ka lang nila. Pero, totoo naman eh. Ako ang may kasalanan ng lahat. Kaya ako dapat ang maparusahan. Anton! Anton, teka, mag-usap tayo! So yun na nga, dahil sobrang nakonsensya si Millie, kaya pati sila nagtatalo na kasi gusto niya naman talagang puntahan yung pamilya ni Nick para makapagpaliwanag na walang kasalanan sila pare-pareho, kaya hindi dapat masira si Nick sa pamilya niya. Pero huli na, hindi agad siya hinayaan ni Joy, lalo na ni Anton na pumunta doon. Late na lang niya napapayag, pero nagpakamatay na si Nick. So eto na. Oh, pare. Balik ko kaya ata. Mr. Ismael, wala kasi ako mapuntahan ngayon eh. Away kasi kami ni Meli. At kahit saan akong pumunta ngayon, sinasalubong ako ng panghusgang mata ng mga tao. Dito na lang muna ako. Sakaling pwede akong magtago sa mga problema ko. Kaya sandali. Sure bro, welcome ka dito. Ikaw, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba sa mga sinasabi nila na scammer ako? Na isa akong big time na manloloko? Pare, sa maikling panahon na nakasama ko ni Millie, wala akong maramdaman o makitang masabi na masama aking tao. Pero siyempre, may responsibilidad ka pa rin. Dun sa mga taong na biktima. Di kita inusigahan. Pero hindi ko rin masisisi ang iba kung pakiramdam nila yun. Niloloko mo rin sila. Next round bro, on the house. Tara ako.
Uy, kilala kita. Sikat ka, di ba? Pwede ka bang makainuman? Pare, pwede ba? Gusto ko na mapag-isa dito. Ganun ba? Sure. Basta ikaw magbabayad ng iniinom ko at iniinom ng mga kasama ko. Sige na! Huwag ka namang madamot. Pagtitripan pa talaga siya, namumroblema na nga. Sigurado madami kang kinita. Scammer ka, di ba? Ikaw yung ano eh. Ikaw yung vlogger na nagtakbo ng pera ng mga engot at tututong investor, di ba? Mga birds! Jackpot tayo! Maambunan tayo ng biyaya. At nandito ang isa sa pinakasikat na scammer ngayon. Sige na! Diyos ko, Anton, nasan ka na ba? Kagaya ka na rin ba nila? Ng pamilya ko? Na sinisisi ako sa lahat? Tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mong naniniwala ka pa rin sa akin. Naniniwala ako sa'yo, Anton. Pero kasi diba, sinabi ko na sa'yo, huwag kang magtiwala dyan kay Brenda na yan. Diba, nagdududa na nga ako noon pa man. Ako ang sinisisi mo sa lahat ng nangyari. Grabe. Flashback tayo ulit. So, ito yung kakatapos lang na eksena kanina. Naalala ni Millie. Kagaya ka lang nila. Ako ang may kasalanan. Pasensya ngayon si Millie. Kaya ako dapat ang maparusahan. Afford na afford mo yan. Ismael, ano? Mukhang masusuot na naman sa gulo si Anton. Ito na bayad ko, ha? Naman ito. Sige na! Saan ka pupunta? Huwag ka namang madamot. Sigurado isang round lang. Afford na afford mo yan. Oh, sige na. Isang round lang, oh. Pare, uwi na ako. Oh, isang round lang naman eh. Ang kulit. Ano ba? Tantado ka! Kakainis kasi yung mga tao. Ubusin talaga yung pasensya mo, ano? Hello? Pumunta ka sa Ricadel ngayon. Nagipagrambulan si Anton. Ang Diyos ko. Anton, anong ginagawa mo? Naghahanap ka pa talaga ng gulo? Hindi man ako nagsimula. Ate, sana pinabayaan mo na lang. Sana hindi mo na lang pinatulan. O sige! O di ako na! Ako na may kasalanan! Ako nagsimula ng gulo! Ako dapat ang sisihin sa lahat ng hirap na pinagdadaanan natin ngayon! Yan. Sila nang nag-aaway dahil sa problema nila na kung saan-saan napupunta. Akala mo ba hindi ako nahihirapan? Akala mo ba hindi ako nabibigatan dito sa sitwasyon natin? Anton, hindi mo ako kaaway, ah. Kakampi mo ko. Nandito ako para ipaalala sa'yo na kaya natin lagpasan ng lahat ng bagay. Pero kung gagawa ka ng mga bagay na ikakapahamak natin, lalo lang gugulo ang lahat. Tama. Anton, kailangan natin magpakatatag. Alam kong mahirap. Pero kung magpapa-apekto ka sa mga sinasabi ng ibang tao, mas lalo tayong hindi makakabangon. Kailangan habaan ng pasensya sa sitwasyong kinaroroonan nila. Kasi pag nasuot na naman sila sa gulo, naku, papatong pa yun sa dati ng problema. Huwag papaprovoke, diba? Sarap ng tulog.
Sisi siya. Naku, huwag naman sana mag-flashback. Oo, tampuhan. Huwag na kayo magtampuhan. Hindi na katulong sa problema nyo yan. Ay nako ma, hindi lang away. Bali-balita sa village. Nakipagbasagan ng muka doon sa katropa ni Kagawad. Sandali, bakit ba daw sila nagkagulo? Nagmamarites pa tong si Banong. Daming oras sa buhay. Imbis na maghanap. Lasing daw si Anton. Nagkakansyawan. Ayun, nakapikunan. Nasaan si Millie? Talagang pinabayaan niya na lang na maglasing si Anton. Ay, Naiintindihan ba niya ang sitwasyon nila? Lalo silang magiging mainit sa mata ng mga tao. Sinabi mo pa, Ma. Eh kung mabuti lang na asawa yun si Millie na yan, eh, hindi sana nangyayari yung mga bagay na ganyan. Eh, palagay ko nga, kaya naloko ni Brendan si Anton eh. Dahil maluho si Millie. o sila pa talagang naninisi si Millie na naman ang pinag-initan. Kaya wala siyang nagawa. Kundi kumapit sa patalim. Kaya siya siguro na-scam. Maloko ba si Millie? Eh, ayoko lang magsalita, Ma eh. Pero, mula nung bumalik sila sa Qatar, anong inaasikaso niya? Bumili ng bahay, sasakyan, at kung ano-ano pang mga gamit. Diba? Ikaw nga magsabi sa akin, Ma. Pinalaki mo ba si Anton na maging maluho sa katawan? Binilog na ni Millie ang ulo ni Anton. Hindi man lang pinunasan yung tumapon sa mesa. Anyway, masyadong kontrabida tong ate na to ni ate Leila ni Anton, kakainis. Biruin mo, tinalikuran niya lahat sa Qatar para lang sa kanya. Mula nung nagkakilala sila, naging irresponsable na siya sa buhay. Sige, kakausapin ko si Millie. Ma, huwag ka na umasa. Mas mabuti pa si Anton ang kausapin mo. At siya ang kumbinsihin mo na iwanan na niya yung asawa niyang malas. Kasi kung hindi, sigurado tuloy na mapapahamak yung kapatid ko. Bukas na makalawa, baka mapatay na yan si Anton dahil sa kagahan ng Millie na yan. Visit talaga to ate na to. Ang dami mga iniimbentong issue kay Millie. Pati nanay sinusulsulan kasi mabait si Mama Sharon kay Millie, di ba? Hindi na muna kita ginising at mukhang nahimbing ka sa pagtulog mo. Ito, Pati na sila. niluto ko na yung paborito mo. Tsaka, gusto ko pala mag-sorry. Tama ka. Hindi na ako dapat naghahanap pa ng gulo. Sa sitwasyon natin, dapat mas lalo akong nag-iingat. Tama. Buti Yeah. naman naisip mo. Sorry sa mga nagawa ko. At sorry sa mga nasabi ko. Siyempre patatawarin ka naman ni Millie. Mahal na mahal ka naman niya. Importante nagsusorry, di ba? Sa lahat ng kasalanan nagagawa. Tapos hindi na ulitin. Iba rin kasi yung sorry lang ng sorry tapos ulitin. Masarap ba yan? Naman. May juice. Alam ko, paborito mo rin to. Yung mga
tinginan na ganyan. Oo, Anton. Kailangan natin gawin to para makamove on na tayo. Kailangan natin linisin ang pangalan natin. Kung kinakailangan sabihin natin yung detalye sa mga tao, gagawin natin. Sa tingin mo, maniniwala naman sila? Merong hindi maniniwala, merong maniniwala. Hindi naman lahat makukumbinsin. Hindi naman lahat pare-pareho ng utak. Pero ano nga ba yung gagawin nila? Basta ang importante masabi natin kung ano yung side natin. Kung kinakailangan na ulit-ulitin natin sabihin sa kanila na biktima lang din tayo, gagawin natin, Anton. Siguro mag-o-online sila. Sige. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kasama. Kung gagamitin natin ang vlog na ito, gusto ko mukha ko lang makikita nila. Ayoko madamay ka sa mga bashers. Pero mag-asawa tayo. Kahit na yun naman ang Okay lang yun, tama, Billy. Pinoprotect ka lang naman ni Anton. totoo, di ba? Wala ka naman talagang kasalanan dito. Mahal na damay ka lang dahil asawa kita. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Okay. Mga kasama, mga ka-vlog, panahon na para malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa BS Capital Ventures Fund. Ayan, magsasalita na siya na kung ano talaga yung nangyari. Hindi pa na siya nagsabi all this time. Ngayon lang siya magbablog tungkol sa yung kung ano yung kabuuan ng yung network all this time na tinitira sila ng mga tao. Katulad ninyo, nangarap kami mag-asawa na magandang kinabukasan. Nag-asam kami na magandang buhay. Kung meron akong kasalanan ngayon na pinagsisihan ko, yun ay ang nagtiwala ako kay Brendan Salazar. Tama. Pero tingnan mo yung mga yung mga reaction ng mga tao. Yung negative yung mga sinasabi. Tapos, may nagla-like, may nagla-love, pero may tumatawa, may nag-hate. Pero lahat itong comment, puro negative. Hindi kasi ako naniwala na kayang gamitin ng isang tao ang pangarap ko para sa kanyang sariling kasakiman. At ang masakit doon, ang pinakamasakit, ay ako pa ang naging muka ng kasakimang ito. Itong vlog na ito na pinapanood ninyo ngayon, Tigilan na ang pagpapaawa, kasabwat pa rin. Ating mga sinasabi, tigilan na ang pagpapaawa, kasabwat pa rin kayo. Talamak talaga ang scam sa Sokmed. Scammer pa more. So, puro negative, diba? ang dahilan kung bakit kayo nagtiwala. Ako ang naging tulay para kayo ay mabiktima. Dahil doon, humihingi ako ng tawad sa inyo. At Brendan, kung nanonood ka ngayon, please, Pars, maawa ka naman sa amin. Harapin mo kaming mga biktima mo. Kami na ninakawan mo ng karapatang mangarap ng magandang buhay para sa aming mga pamilya. Tama. Mga niloko lang talaga sila ng pangarap nila. Ninakaw ni Brendan.
Ang sama, kaibigan pa naman ni Anton yung Brendan na yun. Mga ka-vlog, kung meron kayong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Brendan Salazar at sa kanyang kinakasama na si Ria Angeles, please, tulungan nyo kami. Ipaalam nyo yan sa amin para mahuli na sila ng mga pulis. Para makasuhan sila. Ikulong at para hindi na rin sila makapanloko ng ibang tao. Sana nilagay niya yung picture ni Brendan tsaka ni Rhea sa vlog niya. This is Anton. Thank you for your attention. Ayun, si Anton. Mukhang nag-i-enjoy pa sa buhay niya. Ala. Puro negative yung reaction na nakikita niya. Anong ginagawa mo? I-delete ko na itong walang kwentang vlog. Anton, huwag kang pabigla-bigla. Di ba nga sinabi ko na sa'yo, kahit ilang beses ako magpaliwanag sa mga tao, wala rin maniniwala sa akin dahil sirang-sira na ako sa mata ng mga tao. Pero Anton, alam ko kung gaano ka-importante sa'yo itong vlog na to. At wala pa yung scam, nagva-vlog ka na. Yun nga yung masakit dun eh. Dahil sa lintik na vlog na yan, nagamit pa ako ni Brendan sa panaloko niya. Anton, pag-isipan mo muna. Huwag mo muna i-delete yung vlog. Midi, yung vlog na yan ang laging magpapaalala sa mga tao ng maling nagawa natin sa kanila. Di ba ikaw nga nagsabi sa akin na mag-move on na? Magsimula tayo ulit. Kaya siguro tama lang na burahin natin ang lahat na magpapaalala sa mga tao. Medyo nakakainis mag-isip si Anton. Ay, Diyos ko. Ng maling nagawa natin. At uumpisahan natin yan sa vlog na ito. Ayan. Ano? Nagustuhan mo ba? Oo. Naisip ko kasi dahil nag-delete ka na ng vlog mo, edi mag-iba ka na ng itsura mo. Tama ba itong ginagawa natin? Hindi ba nagmumukhang takot tayo at tatago sa mga tao? Eh diba, ikaw na nga nagsabi sa akin na dapat iwasan muna natin yung emosyon ng mga tao, yung galit nila, dapat low-key muna tayo. Diba? Nag-aalangan ka ba? Hindi mo ba gusto yung gupit mo? Okay naman na, maganda naman. Kakayanin natin to. Oo naman, kakayanin natin to. Basta magkasama tayo. Yung kanilang motto sa buhay, basta magkasama tayo. Maganda naman yun. Dapat talaga magkasama, mag-asawa. Diba? Yung mga nagmamahalan sa through thick and thin, through hirap and ginhawa. Diba?
hanggang sa dulo. Ikakapit. Tatagpi na, inaayos nilang pilit ang buhay nila, syempre. That's good. Pero sino na naman itong parating? Mukhang may lalapit na naman. Gusto kitang tulungan sa hinahanap mo. Oh wow, sino kaya to? Kailangan mo muna akong tulungan. Yung mga taong ayaw magpakita pero humihingi ng pera. Scammer yan. Eh, paano nga kung totoo ito? Sige sir. Basta pag naloko kayo niyan, huwag kayong babalik sa amin at sasabihin nyo na hindi namin kayo na-warningan. Sa bagay, wala rin tayong pambayad sa informant. Lalapit ako kay Mama. Baka may naitabi siya kahit paano. Ay, ang kulit lang. Para sa atin. Para sa kapakanan mo, anak. At para sa kapakanan na rin ni Millie. Sa tingin ko talaga, dapat maghiwalay kayo. Pasulsul na yung nanay kay Layla sa anak niyang kontrabida. So, dyan natapos, medyo low-key nga, nag-play low-key ang mag-asawa. So, para yung episode medyo konting kalma ngayon. Kasi dahil galing sa mataas na kaguluhan with Nick, na umabot sa hostage-taking, banta ng patayan, mga sabugan ng ng mga bombahan, tapos nagpakamatay. So ngayon, ito pa yung medyo pahinga, but we expect na sa mga susunod na episodes ay magiging mas darating na naman yung mga bagong conflict. So yun lang, hanggang dito muna tayo. This is Abner. Bye. But before I let you go pala, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's called Panorth TV. Hindi siya pa East, hindi pa West, hindi pa South. Panorth lang. Bye. Bye.